Tatagamas guys. Next video tayo ay gagawa ng bagong alamang at ang gagawin muna natin, mag-ferment muna tayo. Ito yung para may magamit tayo sa paggawa ng ating kimchi paste. At ito yung ginamit natin sa pang-fishing. Bumili tayo ng isang bloke. Ang laman nito ay 3 kilos, 400 pesos sa peso natin at 900 yen sa yen. So ayun, 380 pesos, 350. Ganun ang ano, hindi ko na lang kung magkano yung presyo. So gagawin lang natin, kailangan lang natin ng gana. Dito lang natin sila isasalin at aasinan lang natin siya and then patutulogin lang natin siya for 2 days. Itong bagong na to guys, nakita ko to sa lola ko kung paano siya gumawa ng bagong alamang. Nakita niyo yung bagong alamang dito, fresh na fresh guys. Pag bumibili kami ng pang-fishing dito ng alamang, kailangan ang sabihin namin ay tunaw na para nagagamit na kagad namin siya sa pag-fishing. Magtabi lang tayo ng konti guys para dun sa ating mga crayfish at bibigyan lang natin sila dahil 3 araw na akong hindi nagbibigay ng pagkain ng ating mga crayfish, mga ganyan. Hindi ko pala siya na-record. So, ayan guys, nilagyan ko na siya ng asin. Sa 1 kilo natin, kailangan natin maglagay ng 300 grams ng asin at patutulugin lang natin siya ng at least 2 days. Tapos, ito din yung ginagamit natin sa paggawa natin ng ating kimchi. Kumukuha lang din tayo ng alamang. Pero fresh dapat yun guys. Pinerment lang na maalat talaga siya bago nyo ilagay sa inyong kimchi. So, ang gagawin natin guys, ayan, nilamas na natin siya sa asin. So, kulang to ng 3 kilo at naglagay nga tayo ng 800 grams natin na asin. So gagawin naman natin next guys, ilalagay natin siya dito sa plastic natin. Ito yung bago tayo magisa ng ating bagong alamang. Ay, hindi ako nagtira, sabi ko pa naman kay Papa, papatikman ko siya ng kasi nga alam niyo yung mga Japanese guys, takot na takot kumain ng ganito kasi nga alam nila talaga hindi ito kinakain kasi nga pang fishing lang sa kanila to, pain lang talaga to sa kanila. And matagal ko na itong tinanong dun sa nagtitinda at nagpi-fishing na nakilala ko nga na ganito yung trabaho niya. At na-feature pa to sa TV kung paano to hinuhuli. Direct nga sa barko. Pagkahuli nila sa barko nito guys, may mga nakahanda na tray. Yung tray na yun, diretso freezer. Kaya hindi mabaho ang bagong alamang dito at still fresh pagka binagsak siya sa mga bilihan ng pain ng isda. At wala tong gamot. Yes, kasi nga sabi nila bakit lalagyan daw ng gamot? Kinakain daw to ng isda, nakakainin mo pag nahuli mo, di ba? So tama naman, ba't maglalagay ng gamot? Kaya nakakain po ito. Wala lang talaga silang idea na nakakain to kasi nga nakasanayan na nila dito sa Japan na ito ay ginagamit lang pang pain ng isda. So ayan guys, ipa-plastic lang natin siya ng doble. Tapos i-ferment na muna natin yan ng ilang araw. At dito lang natin sila itatago. Hindi na natin to kailangan i-ref guys kasi malamig ang temperature dito ngayon sa amin. So parang nasa ref na din kami. Yes. Ayan. At sasarado lang natin. So ganyan lang. Later. So ito na nga guys, after 2 weeks natin naburo. Yes, 2 weeks kasi nabisi yung lola nyo ng December kaya ngayon pa lang natin siya magigisa. Pero okay lang yun guys, mas matagal, mas masarap at hindi mabaho ang ating ginawang bagoong alamang. Tapos dito nakalimutan na naman ng lola nyo na pindutin at ginigisa na nga natin yung ating bawang sibuyas. Napakadali lang din naman, diba? Tapos dadamihan nyo lang yung mantika guys para yun yung magmamantika talaga yung inyong bagoong alamang kapag sila ay pinatuyo nyo. Tapos nag-add lang tayo dito ng ating sariwang sili na galing sa ating farm. Tapos ang sikreto sa paggawa ng bagong alamang guys, dadamihan nyo talaga yung baboy nyo lalo na kung maraming taba. Kaya lang kapag may taba kasi mas madaling maanta. Kaya yung akin ay saktong-saktong taba lang ang nilagay ng lola nyo. Tapos di bali sa 3 kilo natin guys, 1.5 kilong asukal ang nilagay natin dito. Kung makikita nyo, kalahati ko na kasi muna. Kung makikita nyo guys, yung kawali natin punong-puno na. Ang mangyayari, yung ating asukal kapag nalusa, magiging tubig yan at aapaw palalo yung alamang. Tapos saka na lang natin ilalagay yung ating asukal kapag medyo bumaba na yung kanyang tubig. At the same time, nag-a-add tayo dito ng suka pampatanggal na dansa at para tumagal yung ating bagong alamang. So yun na guys, yung bagong natin at ang gagawin lang natin ay i-repack natin siya. At napakaganda ng texture ng ating bagoong ampango guys. At magdamag na amoy bagoong yung bahay namin. Yung asawa ko nagre-reklamo. Tapos si Akari tsaka si Win punta ng punta sa akin. Akala nila nagluluto ako ng garlic shrimp. Tapos ito lang yung gawa natin guys. May baso lang tayo dito. Ayan, para sukat-sukat talaga yung ating pagkakalagay. So isang baso. Ang maganda sa mga ganito guys, may bisita kayo, gusto ng bago, may bibigay kayo, pag may bumili, meron kayong mabebenta. So ayan.
sakto isang baso, di ba? Tapos, ibubuhon nyo lang. So, lahat ng gulay guys ng pickled, ganito yung ginagawa ko. Para hindi na i-spoil, no? Lahat. So, isa lang ang bubuksan nyo pag naubuksan kayo. Tapos, syempre, bubuhon nyo lang. Diin nyo lang. Pagkakasarado. Tapos, isiyan nyo lang. So, yan guys, meron na kayong bagong alamang na imbak. Tapos, ilalagay nyo lang dito. Yan yung tipid kayo sa bote. Hindi nyo kailangan mag-produce ng bote. Hindi mawawala guys yung ating taste test. Ayan na nga at bago maligo ang lola nyo. Ang sarap. Thank you my loves. Thank you Neneng. Padala to ng kapatid ko guys. Kung matatandaan nyo yung mangga. Tapos ito yung bagong natin na hiniwalay natin para anytime meron tayong nakalabas na bagoong. Look, ang sarap ng bagong na to guys. Promise. Tapos dun sa mga nagtatanong, hindi ako nagbabalat ng mangga guys. Huwag kayong magtaka. Mas gusto ko kumakain ng mangga na hilaw kapag may balat. Talaga mas guys. Ayaw, di ma. Ang lamig. Nilagay ko sa rep yung mangga. Kaya ayoko ng mangga na nilalagay sa rep guys eh. Nakangilo. Sarap ng bagong natin guys. At ganito nga kadami guys yung stock natin na bagong alamang, di ba? Kapag pumunta yung kaibigan ko, pag bibisitahin ako, may bibigay akong pasalubong anytime. Ayan. Hindi tayo mawawalan. Tapos si Ate Aska, mahilig din sa banagong ang baboy na next time gagawin natin. Dahil taglamig dito guys, matagal mabulok yung mangga at matagal mahinog. Ayan. Mata nyo, 1 week mahigit na to. Tamang-tama lang yung alat niya. Tamang-tama lang yung tamis niya. Habang nagbabata bilola nyo, titirain natin to.